Sino po rito na-experience na? Nasaktan ka. Di ba mas masakit pagka ang masakit na salita nanggaling sa isang anak? Sa mga magulang. Pagka pinagsalitaan ka ng hindi maganda ng kapitbahay mo, baliwala lang naman sa'yo yan eh. Yung tao dyan sa kanto. Pero pagka ang nagsalita sa'yo ng masakit, anak mo, iba ang dating. Sa isang pastor, kapag ka ang nagsalita ng masakit, yung mga taong inaruga niya, iba ang dating nito. Mas masakit pala kapag ka yung nagsasalita sa'yo, yung meron kang nagawa. Pero yung wala ka namang nagawa sa isang tao na nagsalita sa'yo ng masakit, wala namang impact sa'yo yan eh. Kaya nga kapag ka yung anak mo nagsalita sa'yo ng masakit, ng hindi maganda, iba ang dating. Laging merong naiiwang tinatawag na tip of the arrow. Alam niyo po, yung mga anak na rebelde, masakit magsalita. Walang pakialam kahit na masasaktan yung kanilang kausap. Yung mga anak na hindi marunong tumanaw sa magulang, kahit ano marating nito, hindi magiging makabuluhan. Kahit sinasabi natin na hindi naman obligasyon ng mga anak ang magulang, yes! Pero ang sabi ng Panginoon, honor your parent. At kasama doon sa pag-honor na yon, yung meron kang kayang gawin para sa kanila, ginagawa mo. Sa mga anak na naririto, kahit magkapamilya kayo, huwag niyong titingnan na ang dapat ninyong bigyang focus yung sariling pamilya na lang. Hanggat nabubuhay ang mga magulang ninyo, iparamdam ninyo na kaya ninyo silang i-honor in all aspect ng buhay. Huwag kayong iiyak sa kanilang libing dahil marami kayong regrets. No, that is hypocrisy. Wala kayong kwentang anak kung iiyak lang kayo sa kanilang lamay, pero nung nabubuhay, hindi mo ginawa yan dapat mong gawin para sa kanila.